ang daily fantasy magic bunot player natin sa Game 5, para sa akin na itong si Derek Lively. So, nung Game 4 nga, nakamarka ito ng double-double with 11 points, 12 rebounds, at 7 offensive rebounds, which is a big difference maker kaya nanalo itong Dallas Mavericks. Tandaan natin na itong si Derek Lively ay naglaro lang ng 3 quarters ng Game 4. So, muntik pang madagdagan itong kanyang double-double. Galing din siya sa another double-double ng Game 3. And he finished those two games, Game 3 at Game 4, with positive rating. So itong Game 4, plus 20 positive rating ang ginawa niya. So I'm expecting na maglalaro lalo itong si Derek Lively sa Game 5 with more minutes, especially na in-expect natin no, nung bago mag-umpisa ang serye. Na at some point, itong si Derek Lively ay posibleng mag-start or kainin yung mga minuto na nakuha ni Daniel Gafford during the Minnesota Timberwolves series. So, dahil must win na naman itong Game 5, maaaring ito na yung game na yun na mag-start si Derek Lively. Kung hindi man, katulad ng Game 4, malamang ilang minuto pa lang ipapasok na agad itong si Derek Lively. So para sa akin, magic bunot siya for daily fantasy. So another angle na kailangan nating i-consider kapag pili ng mga players na gagamitin natin sa paglalaro ng daily fantasy is ability to stay on the floor kasi ito nakakakuha ng stats itong mga players na to. So both reality and even in fantasy, yung adjustment na ginawa ng Dallas Mavericks, specifically ni Jason Kidd, ay si Derek Lively minamama na itong si Jason Tatum. So yung pinaka-adjustment dyan, technically, si Boston muna, nagkaroon sila ng defensive scheme na ilagay nila sa 5, itong si Jason Tatum. Pero sabi ni Jason Kidd, ilalagay mo sa 5 si Tatum O di sige, ibababad ko ngayon tong mga big man ko, pero this time, mas magiging smart at active sila for them to actually accumulate more rebounds, more 50-50 ball, and more blocks dun sa rim dahil nagro-roam din sila ni Daniel Gafford now dun sa shaded lane na mas madalas kesa nung Game 1 and Game 2. Actually, even on Game 3. So, expect natin na more minutes for Derek Lively pagkatapos hopefully third double-double niya. So, yun ba yung pinaka-main reason kaya siya ima-magic bunot natin for daily fantasy? Again, dito sa daily fantasy, you have to be creative. Plus, you have to be smart in picking players. So, I'm choosing Derek Lively kasi currently, ang value lang niya ay $7 credit in comparison to other centers, wherein si Kristaps Porzingis $17.5 credit, itong si Al Horford $11.5 credit, at ito namang si Daniel Gafford $11.5 credit. So siya na talaga yung pinakasulit. Kaya para sa akin, magiging value pick itong si Derek Lively for Game 5. Doon sa mga hindi pa nakapaglaro, napakadali lang sumali dito sa Daily Fantasy. 3 easy steps. Select a match, join a contest, and then eventually create a team. So ano pang hinihintay nyo? Umpisahan nyo ng mag-register sa Daily Fantasy by going to playdailyfantasy.com. The moment na nakapag-register na kayo, gamitin nyo lang yung promo code natin, FBPH, at magkakaroon kayo ng additional rubies na pwede nyo gamitin sa contest. Again, Daily Fantasy makes sports matches real and amazing. Kaya ano pang hinihintay nyo? Game na mga paps. Abangan natin kung magkakatotoo yung ating magic bunot of the day.